Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibining Remy Di Nobel, ang unang tagapag-ulat sa paksang Ang Elemento ng Nobelang Filipino. Ngayon naman, dadako tayo sa tauhan. Ang tauhan, ito ay ang nagpapagalaw o nagbibigay buhay sa nobela. Sila ang mga karakter na pinasasangkutan ng mga pangyayari. Kung ibig sabihin, ang tauhan daw po ay ito ay ang sangkap sa loob ng kwento. Masasabi natin ang mga tauhan nagsisilbing buhay sa isang kwento o akda, at kung saan dito natin makikita kung sino-sino sila, kung anong klaseng karakter sila. Maaari sila ay bida, kontrabida at iba pa. Ngayon talakayin natin kung ano ang banghay. Ang banghay ito ay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa nobela. Ito ang balangkas o struktura ng kwento na kung saan makikita natin kung paano nagsimula ang kwento, mga tauhan, mga suliranin na nangyayari sa loob ng isang kwento ng nobela at kung paano ang daloy o katapusan sa loob ng kwentong dinadala ng mga karakter o tauhan sa loob ng nobela na kung saan ay ito ay mahalaga sapagkat binibigyan ito ng linaw ng daloy ng isang kwento sa isang akda ng nobela. Ang banghay ay meron itong bahagi. Una narito ang simula, pagpapakilala sa mga tauhan, tagpuan at kalibiran. Dito sa simula, makikita o mabasa natin kung sino-sino ang mga tauhan at maging tagpuan kung saan maaaring mangyari ang mga pagsubok o suliranin sa loob ng kwento na kung saan pinagbibidahan ng mga karakter sa loob nito. Ang sunod naman ay ang saglit ng kasiglahan. Nagsimula ang kilos ng mga tauhan na unti-unti lumilitaw ang mga tunggali at nagiging kawili-wili ang daloy ng kwento. Dito ay pinapakita na kung saan ay nagsisimula gumalaw ang kwento. Pagkatapos ipakilala ang mga tauhan at tagpuan, dito natin magkita ang unang suliranin o masabi nating galaw o paggalaw ng isang kwento na kung saan ay nagkakaroon na ng mga problema ang mga tauhan sa loob ng nobela. Ngayon sunod naman ay ang kasugdulan o climax, ang pinakamatindi o pinakamataas na bahagi ng problema. Dito sa kasugdulan, nung kanina ay unti-unti lumilitaw ang mga suliranin, dito naman sa kasugdulan ay tumataas, mas lalong naging intense ang mga pangyayari sa loob ng isang akda o kwento. Dito natin masabi ang matinding labanan sa pagitan ng mga tauhan o gumaganap sa loob ng kwento. Ngayon naman nadako tayo sa kakalasan o falling action. Ito ay ang pagbaba ng aksyon patungo sa paglutas ng problema. Dito natin masabi na kung saan ay unti-unti bumababa ang tensyon o ang mga suliranin sa loob ng akda. Masabi natin dahan-dahan na bumababa ang isang problema o unti-unti lumulutas ang isang suliranin. Ang huli naman ito ay ang wakas, ang resolusyon o katapusan ng kwento. Dito natin makikita o malaman kung paano ang paglutas ng isang kwento, kung ito ba ay masaya, malungkot, o kung ano ang resulta sa loob ng kwento. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Binibini Marcos Silaya, ang susunod na mag-ulat. Ngayon, ang sunod naman ng ating tatalakayin ay tungkol sa tunggalian. Ang tunggalian, ito ang problema sa pakipagsapalaran o hamon na kinakaharap ng pangunahing tauhan. Ito ang nagpapaigting sa emosyon at nagtutulak sa banghay. Dito, ang tunggalian ay ito ay tumutukoy sa problema o hamon na kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. So dito ay ito ang dahilan kung bakit nagiging mas kapana-panabik at may emosyon ang isang kwento. So halimbawa na lamang kung walang problema ang bida ay magiging boring ang kwento. Kaya mahalaga dito ang tunggalian. At ngayon naman ay may iba't ibang uri ng tunggalian. Ang una ay ang tao sa tao. Ang tao sa tao, ito ay pinapakita na ang kasawian ng isang tao ay dulot ng kanyang kapwa. So dito sa tao sa tao ay ang problema ng tauhan ay galing sa ibang tao. So maaaring ito ay away, hindi pagkakasundo o pagsalungat. Halimbawa na lamang ay nag-aaway ang bida at kontrabida o kaya naman ay may bully na nangaasar sa klase o nagaganap. At ang kasunod naman ay ang pangalawa ay ang tao sa kanyang sarili. So dito ay pinapakita naman ng manunulat ang magiting na paglalabang pangatwiran ng pangunahing tauhan. Nilalabanan ng tao ang kanyang sarili. Halimbawa na lamang ang kanyang takot, konsensya o iba pa. Dito sa tao sa kanyang sarili, dito ang kalaban ng tauhan ay ang kanyang sarili, damdamin o ang isip. Maaring siya ay natatakot, nag-aalinlangan o nahihirapang magdesisyon. Halimbawa na lamang gusto ni pangalanin natin siya na Ana. Gusto ni Ana na sumali sa patimpalak pero natatakot siyang magkamali. Ibig sabihin sa sarili niyang takot ang kanyang kalaban.
Kaya tandaan, kapag ibang tao ang kalaban, ay ito ay tao sa tao. Kapag sarili namang damdamin o isip ang kalaban, ito ay tao sa sarili. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw, Binibining Herda. Ako nga po pala si Binibining May Rose Manalo, ang huling representante sa grupo namin at ang magpapaliwanag sa tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan, at ang panghuli ay ang tema. Una, tao laban sa lipunan. So ang tao laban sa lipunan, ito ay isang uri ng panlabas na tunggalian kung saan ang katunggali ay hindi isang tao lamang, kundi isang institusyon, grupo o kalakaran. Kabilang dito ang pakikipaglaban sa kawalan ng katarungan, diskriminasyon, kahirapan o mga maling paniniwala ng nakakarami. Halimbawa, kahirapan, kawalan ng katarungan at diskriminasyon. Ito ang mga halimbawa na kung saan ang mga katunggali ay hindi isang tao lamang, kundi isang institusyon, grupo, o isang kalakaran. Sunod, tao laban sa kalikasan. Ito ang isang uri ng tunggalian sa panitikan kung saan ang bida ay nakikipagsapalaran o nakipagbuno laban sa mga puwersa ng kalikasan. Ang kalikasan ang nagsisilbing kalaban na walang kamalayan tulad ng bagyo, lindol, matinding lamig o mabangis na hayop. Sa tunggaliang ito, ang layunin ay hindi talunin ang kalikasan, kundi ang mabuhay at malampasan ang panganib na dulot nito. Halimbawa ng tao laban sa kalikasan ay ang bida laban sa kalamidad or sa kalikasan. At ang panghuli ay ang tema. Ang tema ay ang pinakaubot o sentral na ideya ng isang akda. Ito ang sagot sa tanong na tungkol saan ba talaga ang kwento. Hindi ito ang mismong buot ng mga pangyayari, kundi ang mas malalim na kaisipan, mensahe o filosofiya na nais itanim ng may akda sa isipan at puso ng mambabasa. Sa madaling salita, ang tema ang mensaheng iniiwan ng may akda upang maging aral o refleksyon ng mambabasa sa sarili nilang buhay. Halimbawa na lamang nito sa nobelang Pilipino, tulad ng pag-ibig sa bayan, paghihiganti, katarungang panlipunan, pagmamahal sa pamilya, o pagtitiis. At yun lamang po sa aking parte. Maraming salamat.